Bayan, magandang tanghali muli sa inyo. Asking always in the presence of our God Almighty na magabayan tayo sa punto. Ito po ang inyong Kuya Ed, direct to the point. At nananalig po kami sa punto na kung wala pong gabay ng ating Panginoon ay hindi po mangyayari na magkaroon tayo ng magandang talakayan sa punto. Kaya kung bakit po ako ngayong Sabado, dapat Monday to Friday lang. Pero sige po, meron po tayong i-discuss po sa itong punto. Pray lang po tayo sandali or kadyot para at least pakita po natin kung ano yung ating mga punto. Ama, maraming salamat po sa patuloy mo pong pag-guide at sa mga biyaya na amin pong natatanggap araw-araw. Hindi po lingid sa inyo ang paghingi namin ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkukulang, Ama. At umaasa kami, Ama, na sa iyong pag-ibig at kapangyarihan ay mariresolba ang problema ng aming bansa. Lingid pa rin, Ama, ay hinihingi namin ang kapatawaran ng aming nagawang mga pagkukulang, kayabangan at pang-abuso. Muli, Ama, ay inilalapit namin ang lahat sa ngalan po ng aming dakilang tagapagligtas at Panginoon na si Kristo Jesus. Amen. Bayan, lingid po sa inyo yung mga punto na ating pong tatalakayin. Unang-una ay ang pagbati ko sa sandatahang lakas na patuloy na nagiging neutral sa mga kondisyones at patuloy silang nakikiramdam sa sitwasyon. Okay, saludo po kami sa ganyang kaparaanan, comrades. But this one is very big different. Lingid po sa ating pulisya, no? Sa mga nangyayari sa Kingdom of Jesus Christ, kay maraming tanong sa kabilang linya na bakit puro Kingdom of Jesus Christ lang ang ating kino-cover up maliban sa iba. Dadapwat, yan po ang katotohanan at dadapwat, yan po natin nakikita yung mga pagkukulang, lapses sa mga pagpapatupad ng ating batas. Ang Kuya Ed TV po ay nananawagan, malinaw po ito. Kasi kung sa palagi na lamang tayong makikiusap, pwede po tayong paghindian o pwedeng hindi tayo pagbigyan. So ang terminong ating pong ginagamit ngayon ay ang panawagan. Ang taong bayan po sa likod ng kataas-taasang hukuman ay nakikiusap na gamitin, ipatupad, at bigyan ng balansing karapatan ang taong bayan base sa hinihingi sa ating konstitusyon. Mahal naming kataas-taasang hukuman, hindi na po lingid sa inyo ang mga nangyayari na to na paglabag ng Philippine National Police. Iisa-isahin po natin ang puntong yan. Unahin po natin ang panawagan natin sa kataas-taasang hukuman. Kataas-taasang hukuman, kami po ay ang kabuuan ng body, sanggunian at tinig ng bayan. Dito po sa Kuya Ed TV, direct to the point. Nananawagan po kami sa inyo na makialam na, magpalabas na po kayo ng kaukulang batas at resolusyon tungkol sa mga nagaganap na paglabag at pag-abuso ng ating pong National Police. Hindi rin po lingid sa inyo na nagkaroon lamang po ng Philippine National Police base na rin
sa isinumiti sa inyo na resolution ni Orly Mercado as part of Mercados Bill noong 1995, kaya po nagkaroon nito. Pero hindi po ba kayo nasasaktan na mahal na hukuman, Your Honor, na nakikita ninyo na tahasan at labis ang paglabag sa kapangyarihan at pagpapatupad ng ating National Police? Sadya po ba na hindi kayo makakagawa ng resolusyon o hakbang o pagtutol o pagpapalabas ng batas para matigil na ang mga bagay na may labis na kalabisan sa pagpapatupad? Sadya po bang kailangan pang mag-apila o mag-file ng kaso sa inyo para makita natin o maipatupad ang dapat tungkol sa mga sumusunod na talakayan o sumusunod na babase at nakikita nating kredibilidad sa kanilang paglabag? Kagalang-galang na hukom, marami pong salamat sa inyo pong mga gift, sa inyong heart. Mahal na hukom, hindi naman lingid po sa inyo na nabuo ang kataas-taasang hukuman bilang ehemplo at departamentong sentro na tagapagtanggol ng taong bayan. Ang Kingdom of Jesus Christ po ba kataas-taasang hukuman ay hindi isang body ng taong bayan? At parang wala kayong nakikita at wala kayong naririnig ng mga luha, pag-iyak at reklamo tungkol sa kung ano ang ipinatutupad at nangyayari? Hindi po kami naniniwala na hindi po kayo nakikinig. Hindi rin po kami naniniwala na kayo ay walang puwang sa katotohanan. At hindi rin po kami naniniwala na walang batas na po pwedeng magbigay ng proteksyon sa pangangailangan ng taong bayan. Alam po natin na ang sinasabi nilang look for the true beyond Pastor Kibuloy ay nakikita po natin ito na base sa proseso, sa batas, no? Ang tao hanggat hindi pa napapatunayan at naakusahan ay hindi pa ito. Ibig sabihin, he is not guilty yet on the case that being accused for a person. Muli po, kataas-taasang hukuman, kami po ay nananawagan na mamagitan po kayo. Dahil may tulad niyan, meron na pong namatay, may damage sa property na. Di po ba? Yan po ay kitang-kita na po nating tahasan sa inyo. Hindi ba kayo nababatuktukan? Hindi ba kayo nasasampal? Hindi ba tumataas ang inyong garbo na makita ninyo, na aktual na nakikita ninyo sa mga TV, sa mga vlogger, ang katotohanan ng paglabag ng National Police sa ilalim ng pamunuan ni Marbil at saka ni Diwata Torres? Mahal na hukuman, kami po ay nananalig na kayo po ay magbibigay ng tamang aspeto tungkol po sa mga kaganapang ito. Tungkol po sa kung ano ang sense ng mga tao na nasaktan. Hindi po ba kayo naaalarma sa ganitong kondisyon, mahal at kataas-taasang hukuman? Na kayo ay dinadalo hilig na din sa punto na kung saan ay nakikita natin na ang kanilang paglabag at walang umaawat dito dahil sa sinasabi nilang ito ay nakabase at nakaayon sa batas. Sa kabaligtaran na yan ay kahunghangan at hindi katotohanan.
kagalang-galang na hukom, baka naman po pwede ay makurot namin ang inyong damdamin na kayo po ay mamagitan sa punto sa katayuan ng taong bayan. Saan kayo nakakita na iisa lamang ang isang tao? Ikumpirma natin sa regular na mamamayan. Siya ay pastor lang, katulad lang siya na nagtitinda ng mais, nagtitinda ng gulaman, nagtitinda ng ballpen, papel at lapis diyan sa labas ng Supreme Court sa Padre Paura. Dangan nga lang siya ay isang pastor na tagapagsalita, tagapagturo sa isang reliyon. We are not supporting the kingdom of Jesus Christ. Hindi po kami mga miyembro at kasapi ng kingdom of Jesus Christ. Pero kami po ay mamamayan at nakikita po namin na may kalabisan. So nakikiusap po kami. Siguro naman kung technical, mahal na hukom, kung technical ang ating pag-uusapan, ay sobra na ito sa technical dahil namatayan na ito at meron ng aggrosserment na nangyayari. Meron ng paglabag sa karapatang pantao at violasyon sa property na tinatawag natin na property ng isang reliyon. Saan ka nakakita, mahal na hukom, na gamitin ang sinasabi natin pwersahan na sitwasyon? Pangalawa, meron pa silang augmented alliance together with some personality of the United States, covering their performances wearing uniform of individual Philippine National Police. Di po ba't may batas tayo tungkol po rito sa paglabag sa pagsuot ng uniforme? Constitutionally, namatayan ang kingdom of Jesus Christ ng mga pulis na hindi na pulis, kundi isa na silang mga tulisan. Mahal na hukom, tulisan na kung ituturing dahil ninanakaw na nila ang mga property na pag-aari ng simbahan ng Jesus o kingdom of Jesus Christ. Pati mga plate number ng sasakyan, mahal na hukom. Kanila na nitong tinatanggal na walang kapahintulutan sa nagmamay-ari ng mga sasakyan. Di po ba ito ay pagnanakaw na rin maituturing, mahal na hukom? Ang kanilang labis-labis na puwersa ay maituturing na rin po itong kalabisan at pag-abuso. Ito rin po isang malinaw na bayulasyon. Di po ba, mahal na hukom? At ang mga nangyayari sa loob ng kingdom of Jesus Christ and their attempt to be treated as deeply as pasabugin ang simbahan ng Jesus Christ. Ito po ba ay hindi isang bayulasyon? Ang pagtuturing mo sa isang tao na hindi mo binigyan ng karapatan na maidaan at maiproseso ang kanyang sarili at maipagtanggol ito, ito ba hindi po ba isang bayulasyon? Alam po namin, mahal na hukom, marami pong nakikinig, marami pong nakakakita at marami pong nagtataguyod sa sitwasyon po natin tungkol po sa kung ano po ang nangyayari sa kingdom of Jesus Christ. Kayo na lamang po ang tangi naming pag-asa at kakampi. Kayo na lamang po ang aming tanging pag-asa at kakampi. Kung iisipin po ninyo, ang Supreme Court ang i-violate ang karapatan nito ng mga pulis na to, ng mga tulisan. Pag nakawan kayo sa inyong opisina at building, sirain ang inyong property
at bilang kayo ang kataas-taasang hukuman, kayo ay akusahan. Inaakusahan pa lang. Wala pang bistang pagpapatunay na kayo nga ay etc. Sa inyo po mangyari ang bagay na ito. Magagalak po ba kayo sa punto na ipagpatuloy pa ng mga pulis ang kanilang ginagawang pag-violate? Supreme Court, kayo po ang tanging naming pag-asa ng taong bayan. Dahil kayo po ang saligan ng institusyon ng Republika ng Pilipinas. Mano po'y makinig kayo sa amin, sa aming mga hinaing at pakiusap bilang mga mamamayan o taong bayan. Kayo na lamang po ang tanging naming kakampi at pag-asa. Saan ka din po ba nakakita, mahal na hukom, na ang mga Afghanistan, 50,000 personality of Afghanistan will be stayed dito sa Pilipinas dahil sa sila ay nagserbisyo sa CIA at kanilang pinagtaksilan ang kanilang mismong bansa ng Afghanistan. And we receive our report that the kingdom of Jesus Christ will be their barracks, will be their hotel in accommodation habang pinoproseso ang kanilang mga dokumento. Kung hindi ba naman 1 kilo't kalahating kagaguhan ng Amerika na sinang-ayunan mismo ng ating pamahalaan ni hindi man lang nangutana o nagtanong sang-ayon ba ang taong bayan. Ganyan na ba talaga kataas-taasang hukuman? Mahal na hukom, kung naririnig niyo po ang boses ko, ito po ay isa sa damdamin na dala-dala po namin hanggang ngayon. Bakit, kung bakit at bakit? Hindi po ba dapat ang lahat ng mga partisipasyon, usapin na nagbibigay ng kalituhan sa taong bayan ang may panunungkulan at may kasagutan dito bilang pagdepensa sa karapatan ng taong bayan? Di po ba ang kataas-taasang hukuman? Pero bakit kataas-taasang hukuman? Bakit parang kami ay pinababayaan ninyo? Katulad na rin ang ginagawa ng ating pamahalaan, ni hindi na ninyo dinidinig ang aming tinig, mahal na hukom. Samantalang kayo ay nanumpa na maglilingkod at magbibigay ng proteksyon sa katotohanan. Katotohanan at katotohanan lamang na ipagtatanggol nyo ang taong bayan. Mahal na hukom, kami po ay nagsusumamo. Igawad nyo naman sa amin ang kamay ng may katuwiran. Bigyan nyo naman kami ng proteksyon sa mga pagkakataong ito. Na ang tanong ng taong bayan ay bakit? Sila ay nagtrabaho sa ilalim ng CIA ng United States of America. Katanungan, legal ba na dito sila mag-stay? At legal din ba sang ayunan ito na hindi man lang nagkakaroon ng panukalang tama at hindi man lang nagkakaroon ng proper resolution ang the higher court or ang Supreme Court? Base po sa 4 na foundation ng ating pong batas at ng ating pong gobyerno, meron po tayong tinatawag na legislative or the others. Ang pinakamataas na pagbabaybay sa haligi ng institusyon na ito ay ang kataas-taasang hukuman o Supreme Court.
Mahal na Supreme Court, nakikiusap po kami. Tabangi ang taong bayan. Gumawa po kayo ng hakbang. Matigil ang karahasan at hindi niyo po pahintulutan na mapunta rito sa Pilipinas ang 50,000 na Afghanistan na nagtrabaho sa ilalim ng CIA upang pagtaksilan mismo ang kanilang bayan. Marami na ngang nagugutom, mahal na hukom na Pilipino, sa taas ng bilihin. Ang iba'y walang mga trabaho, kaya nakakapag-commit ng pagnanakaw. Ang iba ibinibenta ang kanilang mga sarili dahil sa kagutuman na yan. Magdadagdag pa tayo ng 50,000 na palamunin. Ni hindi tayo nakasisiguro kung tayo naman bansang Pilipinas ang kanilang pagtataksilan. Mahal na hukom, maawa po kayo sa amin. Gamitin niyo po ang sandatang may kapangyarihan para sa kapakanan ng taong bayan. Handa po kaming manindigan sa puntong ito. Dahil kung kami ay papatayin na lamang ng ating pamahalaan sa kanilang kapabayaan at ang iba'y gugutumin na lamang sa pagiging mangmang at ang lahat ng bagay ay idadao sa isang pasinaya na hindi man lang idadaan sa tama at appropriate na konsultasyon bago sumang-ayon, wala na pong mangyayari. Wala na pong mangyayari sa bansang OPIR. Kayo po ang aming sandata, mahal na hukom. Sana makaabot po ang panawagan ng Kuya Ed sa inyo po sa kataas-taasang hukuman na nakikiusap po kami na bigyan nyo kami ng baluti ng karapatan na amin pong may pagtanggol ang aming sarili. Lalo na sa mga kapatid natin na nagsasaper at dumadanas ngayon ng kaapihan sa kamay ng mga alagad ng batas. Hindi po na kami mananawagan sa administrasyon ni BBM. Malabo pong mangyari. Dahil sila po ang isa sa mga tunay na elemento kaya po nagkakaganito. Mahal na hukom. Kayo na lamang po ang tangi naming pag-asa. Ang sandatahang lakas ay nagdadalawang isipan tungkol sa kung ano ang kanilang magiging prioridad na hakbang dahil sa sigalot, dahil sa pressure na nangyayari sa West Philippine Sea. Dahil na rin sa pagpananamantala ng China na meron tayong internal na problema sa kahinaan ng ating pamahalaan, sinasamantala nila ito. Dahil maraming mga Pilipino ang ayaw ng gera, ayaw ng digmaan dahil sa dinanas natin nung pangalawang digmaan na halos maubos ang Pilipino nang dahil na rin sa away ng Japan at ng Amerika. Di po ba'y klaro na biniktima lang ang Pilipinas nitong mga Amerikano na to ng panahon ng Hapon? Ang father ko po ay isa sa mga pumirma ng declaration ng Hukbalahap during the Second World War. And I believe na ginamit ni MacArthur ang Pilipinas bilang kanyang tanggulan at bilang kanyang reactionary field. Dahil sa kamangmangan ng sandatahang lakas ng Pilipinas nung mga panahon na yun, dinala nila ito hanggang sa kamatayan. Saan ka nakakita na habang nakikipag-away? Saan po kayo nakakita na habang nakikipag-away sa Hapon ay doon pa lang nag-aaral kung paano kumalabit ng pusil?
ng baril, ng machine gun at gumamit ng mortar. Hindi po namin hangad ang magkaroon tayo ng pakikidigma sa China. Naalala ko tuloy ang salita ng butihing senadora na si Miriam Defensor Santiago sa kanyang biro sa isang graduation remark sa University of the Philippines in Santo Tomas. Sinabi niya doon sa biro niya, mahal na ko, na hindi natin kakayanin makipaggera sa China dahil kung matalo natin sila, ano ang ipakakain natin sa kanila? Ang dami-dami ng China. Joke lamang po ito pero napakalalim sa punto at isipan kung talagang gagamitin ang ating isipan. Likas na po mandirigma ang Pilipinas, mahal na kong. Kaya nga nakikiusap kami. Walang duwag na Pilipino. Lumalaban ang Pilipinas, likod at harap. Kinakaya yung mga bagay na hindi nakakaya dahil malaki ang pag-asa ng mga Pilipino na may kakampi ito tulad ng isang kataas-taasang hukuman. Kaya mahal na hukom, kami po ay nananawagan muli. Sakluluhan niyo po ang taong bayan. Sobra na po at grabe na po ang mga dinadanas na pagmamalabis. Paalala lamang po sa pulis, sa Philippine National Police. Hindi lingid sa inyong hindi lingid sa inyong pag-unawa at kaalaman. Nakakonfak ang lahat ng video tungkol sa inyong pag-abuso, pagnanakaw. Ninanakawan nyo na ang Kingdom of Jesus Christ. Pinakikilala nyo ang tunay ninyong kaliskis na kayo ay mga magnanakaw. Hasta kayong mga hudlum, hasta kayong mga kriminal. Kaya takot na takot kayong magsundalo. Dahil sa pag nagsundalo kayo, matututo kayo ng tamang disiplina. Gusto nyo lang pulis. Dahil kahit nandun kayo sa loob ng CR, may dala-dala kayong pusil. Natatakot kayo. Ngayon, pinagmamalabis ninyo yung karapatan ninyong yan. Meron ako mga pinsan, pamangkin, manugang, anak na pulis. Pero the respect as I being a soldier is very well and big different. Nakakahiya kayo, mga kabaro ko. Saan kayo nakakita? Saan kayo nakakuha ng order na tanggalin ninyo ang mga plate number ng sasakyan? Ano ang inyong intensyon? Ano ang inyong intensyon sa paglabas ninyo ng mga kung ano-anong mga gamit sa loob na nabidyohan kayo ng Kingdom of Jesus Christ? Ano ang inyong intensyon gawin ninyong controlled operation center, ang Kingdom of Jesus Christ, samantalang hindi pa klaro ang lahat at yan ay legal o yan ay violasyon sa batas sa pagpapaliwanag sa inyo? Pero nananatili kayong mga buwakaw ba? Nananatili kayong mga tulisan? You never have the worry and respect of being a uniformed man. Assure. Darating ang panahon, magkakagirihan tayo. At handa kami, di kami natatakot. Dahil ang panig pa rin ng sandataan lakas ay mananatili sa taong bayan. Kaya ito na lamang ang tanging huling pag-asa at pintuan.
ang manawagan kami sa kataas-taasang hukuman na magbigay ng kaukulang atensyon sa nangyayari na labis-labis na kaganapan. Tumingin kayo kaliwat kanan. Ang lahat ng Pilipino community sa ibang bansa ay nagwewelga na. Marcos resign. Ang Mindanao at ang Metro Manila ay nagkakagulo na. Marcos resign. Ang Kuya Ed TV ay nananalig na sa ngalan ng ating Panginoong Diyos o in the name of our God Almighty, everything ay masasaayos din. Nananalig kami, ngunit nasa ilalim ng pangamba at nakikiusap na gamitin ninyo ang inyong karapatan at tungkulin bilang kataas-taasang hukuman. Ito po ay pagsangguni at paghingi ng saklolo sa kataas-taasang hukuman sa mga pangyayaring ito. Nananalig kami, kataas-taasang hukuman, na kayo po ay may puso para sa totoong pagseserbisyo sa ating mga kababayan. Huwag nyo lamang pong tagalan. Kung pwede po sana, mahal na hukom, bukas sa Makalawa on Monday, gumawa na po kayo ng hakbang. Hindi ninyo nakikita kung ano po ang po pwedeng mangyari. Sa amin pong pagbabaybay, sa amin pong pagsukat o pagsukat-sukat sa mga suliranin na nakaharap po sa atin ngayon, ay nakaamba po. May posibilidad na mag-aklas po ang taong bayan. Dahil kung hindi namin ito gagawin, sino ang gagawa para sa amin? Sino ang gagawa para sa aming mga mahal sa buhay? Sino ang gagawa para sagipin ang kapwa natin, mga kababayan na nangangailangan? Sino ang gagawa kung hindi tayo ang gagawa? Ang mamamayan, ang taong bayan. Ang sandatahan lakas ay nandyan lamang. Nananatiling nasa likod ng batas bilang proteksyon sa ating konstitusyon. Pero nawawalan na rin po ng pananalig at tiwala ang taong bayan, lalong-lalo na sa kapulisan. Kahit pa sabihin natin na may mga pulis na matitino, tapat at matuwid, kung ang nagdadala naman dito ay baigting at bukling, kung ano ang puno, yun ang bunga. Sa amin lamang ay huwag din magpadalos-dalos ang sandatahan lakas. Kung hindi sila nagpapadalos-dalos sa panawagan ng taong bayan, dapat din naman na huwag din silang magpadalos-dalos sa panawagan ng pamahalaan. Dahil walang ibang masasaktan at walang ibang maapektuhan kundi ang taong bayan, ang bayan, at ang bayan na naman. Dahil sa kaganapang ito,
Mahirap pong aminin. Mahirap tanggapin. Mahirap ipikit ang mga mata natin kung ang magsasakripisyo ay ang mga mahal natin sa buhay, ang ating mga anak, at ang ating mga anak ng ating mga anak at ng ating pang mga anak. Sa totoo lamang, bayan, kataas-taas ang hukuman. Nararamdaman ninyo na ang Pilipinas ay nakaharap sa mapanganib na sitwasyon. Kahit tanggap na po natin na sa pamahalaan ay mapanganib na mapagkatiwalaan. Bayan, ito ang aming napagkabuuan sa mga pag-uusap, sa desisyon, at mga panukala. Wala na po tayong iba pang lalapitan, bayan, sa mga puntong nangyayari ngayon, kundi ang ating kataas-taasang hukuman. Nananawagan po kami, kataas-taasang hukuman, na nagkakaisang tinig ng mamamayan na gumawa po kayo ng paraan at hakbang hanggat kaya pa nating kontrolin ang katayuan. Darating po ang panahon, kataas-taasang hukuman, na maiisip nyo na merong Kuya Ed na nakikiusap at nagbibigay ng mga maliliit na aspeto. Dahil hindi po ako isang attorney na gaya ng mga magagaling na attorney na tagapagtanggol ng mga salarin. Sabi nga ni Noli Di Castro, attorney ka eh. Attorney, kahit kriminal, ipagtatanggol mo. Pero nananalig kami sa dignidad ng kataas-taasang hukuman na hindi katulad ng sinasabi ni Noli Di Castro. Nananawagan din kami sa aming Supremo na wag nang idaan sa kwento. Aksyon ang sigaw ng taong bayan. Sayang yung ating sinimulan, our dream shall never die. Nakikiusap kami muli sa mga kapatid naming National Police. Tigilan nyo ang sobrang pagmamalabis. Dahil ang nangyari ay nangyari na, the damage is already done, and there is always responsibility of a person who will carry the obligation to face sa kung anong lahat ang nangyayari sa punto na ito. Bayan, ipagpatawad nyo rin, kinat-off ko ang mga comment dahil nga sa ang iba ay negatibo
pangit, walang kwenta. So minabuti kong gawin ang bagay na ito dahil sa nakikita namin at nararamdaman namin na naandyan kayo. Sapat nang makita namin, maramdaman namin sa pamamagitan ng inyong mga puso na mayroong rason at merong salamat po. Merong saysay ang ating pong talakayan. So bayan, ang ating tanging pag-asa bayan ay ang tanging kataas-taasang hukuman. Patuloy po tayong sisigaw para maantig ang kanilang isipan at puso at tignan ang ating katayuan kaysa gamitin ang ating mga armas sa lansangan. Dahil kapag nangyari yon, pagtatawanan lang tayo ng mga animal at sasabihin nila, napakawala nating kwenta nang dahil lamang sa maliit na salapi, nagpapatayan ang mga Pilipino. Dahil katotohanan lamang na gaya ng sinabi ni General Luna, na wala ng ibang mas matindi pang kalaban na ating kakaharapin. Wala nang iba kundi ang ating mga sarili. Pero kung walang tatayo at mananatili na may positibong pananaw tungkol sa kung ano ang mga bagay-bagay at kung ano ang tama sa nakikita nating mga gawa, matutuluyan pong lulubog ang Pilipinas at magkakaroon ng civil war. Dahil gagamitin na po ang lahat ng mga resources sa kapakanang pang-sarili lamang, hindi sa proteksyon ng taong bayan, kundi proteksyon sa mga iilan lamang. Bayan, sadya naman pong napakahirap ng ating katayuan ngayon na dinadanas, ngunit hindi po tayo nawawalan ng pag-asa dahil alam po natin na meron tayong kakampi at may kakampi ang taong bayan sa ngalan ng kataas-taasang hukuman. Nananawagan kami sa kataas-taasang hukuman na humakbang na po kayo ngayon hanggat nakakayanan pa ng taong bayan. Dahil kapag dumating na po ang punto na hindi na po ito kaya, tayo na lamang po ang magpapatayan. Yan po ang totoo. At yan po ang handang-handang pwedeng mangyari. Dahil sa walang pakialam nating gobyerno, dahil sa walang pakialam nating Pangulo at mga nanunungkulan sa Senado at Kongreso. Hindi man natin ito nilalahat, mas nakalalamang ang mga ahas at buhaya sa panunungkulan. Kaya bayan, ang Kuya Ed TV ay patuloy na mananawagan, hindi mawawalan ng pag-asa na may darating na saklolo mula sa kataas-taasang hukuman. Bago dumating ang panahon at punto na muli tayong magiging armasan. Wala na po. Wala na pong solusyon. Wala na pong solusyon tungkol po sa problema natin na to. Bagkus, ano man mangyari sa kalsada na meron tayo, dahil sa pananalig natin na may malaking pagbabago at reforma,
nakahanda po ang organisasyon, kapatiran at samahan at ang fraternal para maging kasama ng taong bayan. Nananalig po kami at nagkakaisa na hindi po namin pababayaan ang taong bayan. Ngunit ikinokorek lamang po namin na hindi po lahat sa taong bayan ay magbebenepisyo ng aming pagsasakripisyo dahil may mga hunghang, traidor, manggagamit, manggagancho, walang pinag-aralan, mga bastos sa katotohanan na ang putik sa muka ay hindi nakikita. Nananalig din po kami bayan na ang sakit ng kalingkingan ay dama ng buong katawan. Inuulit po namin, ang sakit po ng kalingkingan ay dama ng buong katawan. Kaya hindi po tayo pwedeng maniguro. Dapat sigurado. Hanggang sa huling sandali po ay nananawagan ang Kuya Ed. Sa kataas-taasang hukuman na gumawa po ng hakbang appropriately to solve the problem enhanced by the people and by the government. Government pong maituturing. Marami pong salamat, Ma'am Lovers Moon, sa inyo pong flower. We never compete on the other side, but we are totally demanding that our Supreme Court will order, release, and testify that the cause of the problem is a violations that being constructed and being made by the Philippine National Police. At kailangan na rin po na i-enhance, linisin, i-reforma ang National Police. Dahil kung maririnig ninyo ang sinasabi ng isang police colonel, malaki ng problema ang pulis na andyan na ang mga sindikato. Nasa pulisya na ang sindikato bayan. At hindi po ito pwedeng pasinungalingan. Ganun pa man ho, ay nananalig pa rin tayo sa isang pagbabago. Masakit man sa ating kalooban na mangyari yung bagay, pero patuloy po tayo na ginagawa na natin ang pwede nating gawin. Makapanugumpay lamang na magtagumpay tayo na may pagbabago. Nakakadismaya. Makita mo yung pulis tumatakbo galing sa loob, may mga dalang gamit, nagtatanggal ng mga plate number, at kung ano-ano pa. Ang tanong, nag-iisang akusado. Kahit isang platon lang ang bigyan mo ng katulad na nangyari sa NBI. Di po ba walang problema? Pero kitang-kita ang katotohanan, mas malinaw pa sa sabaw ng buko na ang interes ng mga to ay ang pera sa kanan bilang bounty at ang pera na po pwedeng makita sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Bakit naghahanap kayo sa drawer? Makita nyo ba si Kibuloy sa drawer? Bakit makita nyo? Hinahanap nyo yung mga locker. Doon ba makikita nyo ba si Kibuloy sa locker? Kita nyo sa CR. Sa kung ano-anong mga kwarto. Nagpasok kayo ng mga untitled box and item na hindi dumaan sa scanner at hindi ninyo diniklara kung ano-anong mga bagay, and then bigla na lang one day
Si Batak Abalos, nag-report na marami silang nakita mga explosive. Tinatanga niya lang ang sarili niya. Ito si Batak Abalos. Tinatanga niya sarili niya. Hindi niya alam na kada galaw, pagpasok at paglabas ng pulis, naka-record. Naka-record. Dahil lalabanan kayo ng Kingdom of Jesus Christ sa inyong mga gagawing akusasyon. At tandaan ninyo, yung pinakamatinding akusasyon na ngayon ay buo na laban sa inyo. Alay, siyempre, putang ina. Hindi kayo apektado, hindi pa kayo discharge eh. Oo, pero pag na-discharge kayo, at hindi na kayo pulis, sibilyan na mo, ang trabaho nyo, gwardiya na mo, kung may tatanggap sa inyo. Kasi you cannot cover it, you cannot deny it in terms that the people of the Republic of the Philippines ask for the roster. May mga sibilyan pa kayong ipinasok doon. Yung mga sinasabi ninyo mga siguro galing Pangasinan ito. Treasure hunter. Tangina, hindi si Kibuloy ang hinahanap nyo. Yung ginton siguro ni Kibuloy. Maudiay. Alam nyo, sa pagtuturing ninyo tanga ang taong bayan, kayo po ang nagiging tanga. Sa pagtuturing ninyo mangmang ang taong bayan, kayo po ang nagiging mangmang. Sa itinuturing nyong gago ang taong bayan, kayo ang nagiging gago. Sa itinuturing nyong walang alam ang taong bayan, kayo ang klaro. Di nyo kabalong magbasa, kayo wala mo'y alam. Kung sa pagtuturing ninyo kayang-kaya ninyong linglangin ang taong bayan, hindi nyo alam, yung ginagamit nyong yan ay sandata din namin para malaman sino ang nanglilinglang. Masakit sa kalooban bayan na dumating tayo sa punto na tayo-tayo na lamang ang magsasalubungan dahil sa pabor ka sa Kanya at hindi kami pabor sa Kanya. Inuulit po namin bayan na ang aming panawagan ay sa Supreme Court. Hindi po kami pro-Marcos at hindi kami kalaban ni Marcos. Kami po ang nagluklok sa Marcos. Hindi po kami pro-Duterte at hindi rin po kami kalaban ni Duterte. Pero kami din po ang mga taong nagluklok sa mga Duterte at kay BP Sara Duterte. Carpio. So kung anuman meron ang kaganapan ng politika sa Pilipinas, ay hindi po kami mangmang at walang alam. Sa lahat ng mga BBM, salamat kayo. Nandito kami. At naipanalo namin ang BBM. Kayong mga nagsasabi na solid BBM, ang akala nyo talaga, mga BBM kayo. Yung pala, kayo ay mga dilawan. Dragon Balls kayo. Diba? Ngayon, ang sigaw ninyo, BBM. BBM! BBM! Gunggong! Sabi nga ng mga taga Mindanao, fuck you! Hindi kami bayaran. Kami ay taong bayan. Salamat kayo. I warning you.
Salamat kayo. Nakaka-BBM solid kayo. Pero isang puyat, isang hirap, wala kayong ibinuwis. Bagkos, trinaydor nyo sarili ninyo dahil mga dilawan mo. Hindi kayo BBM. Dahil kung BBM kayo, kasama namin kayo ngayon. Dahil sinisigurado namin na kayo ay kasama sa 31 milyones. Pero hindi. Magaling lang kayong mantutya. Magaling lang kayong mang-asar. Dahil ganyan ang mga diskarte ng unyango. Kung sino ang nakaupo, pumapartido. Pero sa likod nito, kinakain nyo yung likod ni Bongbong Marcos. Para sa pagdating ng panahon, ang galit ng taong bayan ay mabuhos kay Bongbong Marcos. And then, ang sigaw nyo, sa bandang uli, BBM resign! Marcos resign! Pakyut pa ang mga animal. Ay, pakyut pa ang mga putang ina nyo. Mga unyango. Ngayon, sige, kung BBM kayo, ano ang pwedeng magandang hakbang sa pagkukulang ng inyong Pangulo? Wala. Dahil hindi talaga kayo mga BBM. Kayo ay mga dilawan. You de puta. Fuck you. Kayo na mga nagtraidor mismo sa bayan. Kayo, mga nagtraidor mismo sa Pilipinas. Kayo, mga nagtraidor sa taong bayan. Kayo ang aming iseseparate. Hindi kayo magbe-benefit sa mga darating na araw. We are waiting for this one. Kaya nananawagan kami sa kataas-taasang hukuman na parang awa nyo na po bilang aming kataas-taasang hukuman, bilang aming pundasyon ng mga batas na pinatutupad sa Republika ng Pilipinas, maglabas po kayo ng pagsansalang batas at kautusan tungkol sa mga nagaganap. Hindi na mabisa ang BBM ngayon na pag-iiwanan na kayo. Kayo ang mga manggagamit na dilawan. Tangin ninyo. Natapos na namin yung report tungkol sa kung ano, BBM. Galit kayo sa dilis. Fuck you. Hindi nyo na po maluloko yung totoong taong bayan. Pagpalagay natin, nakaboto sila ng BBM, pero mananatili ba sila na BBM sa ngayong katayuan? Ang pumasok po doon ay ang pulis namin ay hindi mga sandata. Wala pong mga baril ang mga pulis na pumasok doon. Hindi po nakakaya. Nakakaya. Nakakahiya, bayan. So hanggang sa muli, bayan, kami po ay patuloy na mananawagan sa inyo. At sa pagkakataon, hoping we will see on Monday in a particular condition. So this is now the last episodes of mine, just to stand up. Then nananawagan po kami sa ating kataas-taasang hukuman. At alam po namin na meron po sa kataas-taasang hukuman na magpapacilitate ng atin pong mga problema at katayuan. Muli po, ang Kuya Ed TV,
labis pong nagpapasalamat sa inyong mga gift. Labis-labis po na nananatili po kayo pag nandito ang Kuya Ed TV pag nagla-live. Maraming salamat po. At muli po ay igagawad ko sa inyo ang kataga na amin laging pirming niyayakap. Pwede po tayo magsabay-sabay. Ang lupang dinilig ng luha at dugo. Siyang basihan ng pamunuang tapat sa inang bayan. Muli po,